Magandang araw sa iyong lahat, mga guro, mag-aral at kababayan. Nakapabilis ng takbo ng panahon sa bawat pagsikat ng araw, panibagong oportunidad, panibagong kaalaman at panibagong hamon ang hinaharap natin. Kaya naman, isang mahalagang tanong ang dapat nating pag-isipan. Gaano nga ba kahalaga ang edukasyon? Ang edukasyon ay higit pa sa isang karapatan. Ito ay susi. Susi na nagbubukas ng pintuan patungo sa mas maayos na buhay, sa maliwanag na kinabukasan, at sa tagumpay na minimithi ng bawat isa. Sa pamamagitan nito, hindi lamang tayo natuto sa mga bagay na mula sa libro o sa aklat, kundi pati rin sa mga mahalagang aral ng buhay tulad ng disiplina, respeto, o malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan nito, hindi lamang tayo natuto sa mga bagay na mula sa libro o sa silid-aralan, kundi pati rin sa mga mahahalagang aral ng buhay tulad ng disiplina, respeto, o malasakit sa kapwa. Ang papel ng edukasyon sa pagbuo ng pagkatao. Ang edukasyon ay nagtuturo sa atin upang maging responsableng mamamayan. Hinahubog nito ang ating kakayahing suriin ang tama sa mali, gumawa ng makabuluhang desisyon, at mag-ambag sa pag-unlad ng ating pamilya, komunidad, at bansa. Sa bawat araling natutuhan din natin kung paano harapin ang mga hamon ng buhay na may tapang, karunungan, at determinasyon. Ngunit, bakit nga ba mahalaga ang edukasyon? Una naman, ang edukasyon bilang pundasyon ng mga pangarap. Sa edukasyon, natutunan natin ang mga kasanayan at kaalaman na kailangan upang maabot ang ating mga pangarap. Ang bawat asignatura, bawat proyekto, bawat pagsubok ay mga hakbang patungo sa tagumpay. Pangalawa, ang edukasyon bilang pintuang daan sa oportunidad. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mas maganda na trabaho, mas mataas na kita, at mas maayos na pamumuhay. Sa pamamagitan ng edukasyon, ang mga dating na imposible ay naging posible. Pangatlo, ang edukasyon bilang tagapanday ng kaisipan. Ito ay nagpapalakas sa ating critical thinking skills. Tinuturoan tayo nito mag-analisa, magtanong, at gumawa ng matalinong desisyon. Sa ganitong paraan, mas magiging handa tayo sa paglutas ng mga problema at pagharap sa mga hamon ng tunay na buhay. Pang-apat, ang edukasyon bilang sandigan ng bayan. Narinig na natin ang kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ngunit paano natin magagampanan ang papel na ito kung walang sapat na kaalaman at kakayahan? Ang edukasyon ay nagdadala ng karalangan hindi lang lamang sa ating sarili, kundi pati rin sa ating pamilya at sa bayan. Ang edukasyon ay responsibilidad ng lahat. Hindi man lamang ang paaralan ang may tungkulin magbigay ng edukasyon. Ang ating pamilya, pamayanan at gobyerno ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng oportunidad para sa pagkatuto. Ang pagtutulungan ng lahat ay mahalaga upang masigurong walang batang maiiwan sa laylayan ng lipunan. Ngunit, sa kabila ng mga oportunidad, marami pa rin ang hindi nakalapit sa edukasyon. Kakulangan sa paaralan, guro at kagamitan. Ito ang mga hamon na kailangan natin tugunan bilang isang komunidad. Kaya't dapat natin magkaisa upang gawing mas inklusibo at abot kamay ang edukasyon para sa lahat. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, maitataguyod natin ang isang sistema kung saan ang bawat bata, anuman ang estado ng kanilang buhay, ay may pantay na oportunidad na matuto at magtagumpay. Pagkilos para sa edukasyon. Sa halip na maghintay ng pababago,
tayo mismo ang dapat kumilos upang maisulong ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Ito ang ilang paraan upang makaambag tayo. Una, pagpapahalaga sa edukasyon. Hinihikayat ng bawat isa, lalo na ang mga kabataan, na gawing inspirasyon ang kanilang mga pangarap upang mapursige sa pag-aaral. Tandaan, sa bawat araw na ginugugol natin para sa pag-aaral ay puhunan para sa ating kinabukasan. Pangalawa, suporta mula sa komunidad. Ang mga magulang, guro, at leader sa pamayanan ay kailangan magkaisa upang masiguro ang mga bata ay may akses sa sapat na mga pasilidad, kagamitan, at suporta para sa kanilang pag-aaral. Pangatlo, pagsulong ng makabagong teknolohiya. Sa kasalukuyang digital age, mahalaga ang paggamit ng teknolohiya upang mas mapadali at mapalawak ang pagkatuto. Subalit, dapat nating matugunan ang tinatawag na digital divide upang matiyak na ang teknolohiya ay magagamit ng lahat kahit sa mga liblib na lugar. Pang-apat, pagpapalaganap ng alternatibong edukasyon. Ang mga programa na tulad ng Alternative Learning System o ALS at non-traditional education platforms ay maaaring maging daan para sa mga hindi nakatapos na formal na pag-aaral. Ang edukasyon ay dapat mananatiling bukas para sa lahat, anuman ang edad o katayuan sa buhay. Inspirasyon para sa kinabukasan. Sa huli, ang edukasyon ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para sa kapakanan ng buong lipunan. Sa pamamagitan ng edukasyon, tayo ay nagiging kasangkapan ng pagbabago. Nagiging mga lider, inventor, guro, doktor, at iba pang propesyon na mag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Narito ang isang hamon para sa ating lahat. Ano ang maiaambag mo upang maisulong ang edukasyon? Bilang mag-aral, magulang, guro o simple mamamayan, ano ang hakbang na gagawin mo upang ang susunod na henerasyon ay magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan? Sa pagtatapos ng talumpateng ito, nais kong iiwan sa iyo ang salitang ito. Ang edukasyon ay kayamanang hindi kailanman magnanakaw. Huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon na matuto. Magsikap tayo, magpursige, at gawing inspirasyon ang bawat aral na tatamo natin upang tayo ay magiging ilaw at gabay sa iba. Maraming salamat at naway patuloy natin pahalagahan at pagyamanin ang edukasyon para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa ating bayan.